Tayo ay nasa kalahati na ng taon ng 2025. Realize niyo po ba na tayo ay nangangalahati na at napakabilis? Meaning to say, meron na lamang tayo natitira uli na another na 6 months bago magtapos ang taong 2025. Marami na ang pwede nating masabi na napangyari sa nakalipas na mga buwan. And yet, pwede pa rin nating sabihin na marami pa rin tayong kailangang i-pursue, i-goal na mapangyari. Lalo na tayo bilang isang iglesia. At ang isa nga sa challenge na meron noong last Sunday na ibinato sa atin ay yung tayo ay magpakahusay. O meron pa tayong i-improve. Getting better. Much better kaysa dati. Ngayong araw, as the date declared, ngayon ay pagdiriwang ng Father's Day. So, Happy Father's Day po sa lahat ng mga katatayan na narito, kabilang ng aking sarili. Ako lamang po ay na-challenge, tulad ng aking sinabi last Sunday sa mensahe ni Pastor Manny, na merong isa sa pangunahing ibinatong kaisipan o hamon sa atin ay yung tayo maging mas better kaysa dati. At mula doon, nagkaroon ako ng idea kung ano ang pwede kong imensahe patungkol sa mga tatay sa umagang ito. Bilang mga tatay, saan ba tayo dapat nagpapakahusay? O ano ang mga areas ng ating buhay at pagkatao na dapat nating patuloy na pinaghuhusay at pinagsisikapang mag-improve at mag-mature. Sa kabisihan minsan ng maraming mga tatay, lalo na sa paghahanap buhay, which is good dahil ginagawa natin ang ating responsibility, one of the responsibility sa ating sambahayan. Pero dahil sa maraming kabisihan na ito, minsan nakakalimutan na natin ang iba sa mga major responsibilities and role na meron tayo sa ating pamilya, sa ating mga anak lalo tigit, bilang mga tatay. Para sa akin, tunay na kapuri-puri at kahanga-hanga ang lalo na sa mga tatay sa CLJC, sa inyong pagiging matyaga at masisipa. Ngunit isa lamang ito sa inaasahan sa atin na makita at dapat na nagagawa natin. Bukod doon sa pagpapakasipag sa pagtatrabaho at pagsisikap na iahon ang pamilya sa kahirapan, ano ba ang mga bagay na dapat nating pinaghuhusay sa ating sarili bilang mga tatay? Mayroon tayong kasabihan na like father, like son, like mother, like daughter. Kung ano ang tatay, magiging ganoon ang anak. Ito ay nagpapahiwatig ng isang imahe na ina-project natin sa ating pamilya kung ikaw ay tatay. Ano ang ina-project mong image sa iyong sambahayan? Dahil yung image na yon ang supposed to be dapat na sinusundan at ginagaya ng iyong mga anak. Yun ang kanilang hinahangaan. At yun ang kanilang hinahangad ng maging at katulad. Ang tanong nga lamang ay ito, ang nakikita at tinutularan ba ng mga anak natin sa atin ay mga bagay na nararapat at karapat-dapat tularan? Ang kanila bang nakikita at tinutularan sa atin ay magdudulot sa kanila ng mabuti o ito'y magdudulot ng masama? Makakatulong ba ito para sila'y maging matagumpay sa buhay o sila'y mabigo at panghinaan ng loob? Makakaakay ba ito sa kanila para sila'y manalig sa Diyos o sumunod sa Diyos o di kay lalong maglayo sa kanila sa Panginoon? Malaki ang challenge sa ating mga tatay kasi ang pinag-utusan ng Diyos ay ang mga tatay at hindi ang mga nanay. Pagdating sa sambahayan, makakaakay ba ang ating buhay sa ating mga anak para dalhin sila sa Panginoon?
Ang sabi ni Pablo sa unang Tesalonica chapter 2, verse 11 and 12, gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan, at pinalalakas ang loob ninyo, at nagpapatotoo upang kayo magsilakad ng nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Dito ay pinahapyawan ni Apostol Pablo ang tungkol sa role o inaasahan sa mga tatay na sila ang magtuturo. Sila ang dapat na pagkunan ng lakas, encouragement ng kanilang mga anak. At sila ay dapat nakapag-iiwan ng isang mahusay na patotoo ng kanilang buhay para maakay sa kaharian at kaluwalhatian ng Diyos ang sambahayan. Kaya assignment nating mga tatay na magturo. Assignment nating mga tatay na maging encourager sa ating mga, taga-encourager sa ating mga anak o taga-encourage sa ating mga anak. At katungkulan din natin na pagsikapang tayo makapag-iwan ng isang mabuting ehemplo o halimbawa na tutularan ng ating mga anak. At ang sabi ni Pablo, ang layunin nito ay upang matutunan nilang mamuhay ng nararapat sa paningin ng Diyos. Upang kayo magsilakad ng nararapat sa Diyos. Kaya sa mga tatay, ipinagkatiwala ang gawaing ito na bantayan at tiyakin na ang buhay ng ating mga anak kung sila ba'y namumuhay ng nararapat o hindi nararapat sa paningin ng Diyos. It is the father's first duty na tiyakin, bantayan kung ang ating mga anak ba ay namumuhay ng nararapat o hindi nararapat sa paningin ng Diyos. Katulad ng ginagawa ni Job, na kanyang ipinapanalangin ng kanyang mga anak kasi sa isip niya, baka merong nagawang mga ito na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nauunawaan po ba natin mga tatay, ang krisis na mayroon tayo bilang mga tumatayong tagapagbantay ng ating sambahayan at tagapagtiyak na ang ating pamilya lumalakad sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. Katulad ng nasabi ko na kanina, ako'y hanga sa maraming tatay pagdating sa kasipagan at kanilang pagsasakripisyong ibinibigay. Ako'y hanga sa mga tatay na mababait at walang bisyo o masasamang bisyo sa buhay. Ako'y hanga sa mga tatay na merong mga anak na napalaking mababait, magagalang, matatalino. Pero mga tatay, bukod doon, saan nga ba tayo higit na dapat pang nagpapakahusay sa ating pagkatatay? Tatlong bagay ang nais ko pong ibahagi sa inyo na sa tingin ko ay kailangan nating higit na pinaguhusay bilang mga tatay ng sambahayan. Una, dapat tayong magpakahusay pagdating sa pagmamahal. Pagdating sa pagpapakita at pagpapadama ng pagmamahal. Ito ay mula sa salita ng Panginoong Hesus mismo sa Juan chapter 5 verse 19 and 20. Ganito ang kanyang sinabi. Juan chapter 5 verse 19. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawang ama sa anak, walang ginagawang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa naman ng ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita sa kanya at manggigalalas kayo. Sa Biblia po, para i-describe ang kadakilaan at kalakhan ng pag-ibig ng Diyos, isa sa mapapansin natin at madalas o palagi nating mapapansin ay ginagamit ang
termino ng pagiging tatay. Yung figure ng tatay. Katulad ng pagmamahal ng isang ama. Sa lumang tipan at sa bagong tipan, parehong ipinapakilala ang Diyos na isang mapagmahal na ama. Ito'y para madali nating maintindihan kung gaano na lamang nagmamahal at nagmamalasakit ang Diyos sa atin. At pangalawa, para maintindihan ng mga tatay na ito ang model of love na dapat meron tayo na ina-practice. Sino nga ba naman ang hindi mag-a-agree na ang Diyos ay nagmamahal sa ating lahat? Pero yung i-describe siya bilang isang ama na nagmamahal o mapagmahal ay nag-i-indicate ng isang malapit na kaugnayan o pagkakaroon ng isang malalim na kaugnayan sa kanyang mga anak. Kaya kapansin-pansin sa Biblia na binibigyang diin ang isang klase ng relasyon sa pagitan ng isang ama at anak. At kung paano iniya-highlight ng Biblia ang kahangahangang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Sa lumang tipan, nariyan si Abraham para i-describe ang isang amazing kind of love na meron siya. At ang mga patriarka. At sa ating binasang talhata ay inapakilala ng ating Panginoong Yesus ang Ama na isang mapagmahal na Ama. Ito ang father picture and figure na masasalamin natin sa Bible, a loving Father. Ang ating Ama sa langit ay nakilala sa katangiang ito at dapat lamang na tayong mga tatay na Kristiyano ay makilala rin sa ganitong pagkakakilanlan. Mga mapagmahal na Ama. Sabihin mo nga sa iyong katabing tatay, a loving Father. Isang mapagmahal na tatay. Katulad ng ating Ama sa langit na merong unconditional love. Doon dapat tayo nakikilala. At kung meron mang isang dapat na pagkakilanlan sa mga tatay, yung dapat yung pagiging mapagmahal. Kaya nga lamang, tila ang mga nanay ang mas kilala sa pagiging mapagmahal kaysa sa mga tatay. At sa halip, ang mga tatay ay waring mas kilala sa pagiging matapang, malupit at mabagsik kung minsan. Nag-agree po ba ang marami sa inyo doon? Ang maging mapagmahal na tatay ay dapat na maging normal sa atin. Isang katangian na hindi dapat maging kahiya-hiya na ina-express sa ating sambahayan. At ako naman ay walang duda na naniniwala na lahat tayo o lahat ng tatay na narito ay magsasabing mahal ko ang aking mga anak. Sino nagsasabi sa inyo hindi ko sila mahal? Naniniwala akong mahal natin ang ating mga anak, ang ating asawa, ang ating mga sambahayan. Kaya nga ang lahat ng ating mga pagpapagal, pagpapagod at paghihirap ay sabi natin, ginagawa natin yung dahil sa ating pagmamahal sa kanila. Pero aminin man natin o hindi, merong struggle ang mga tatay madalas sa kung papaano magiging mas intentional, magiging mas personal, and even vocal na ipakita at iparamdam ang pagmamahal. At yan ay maraming eksena sa tahanan. Merong mga asawang babae nagtatanong sa kanilang asawang lalaki, ako bagay mahal mo? Bakit ba sila nagtatanong ng ganon? Kasi may mga points of time na maaari hindi nila nararamdaman iyon. Pero wala namang duda na tayo nagmamahal sa kanila. At ganon din sa ating mga anak. Kailangan nating matutunang maging intentional at personal. Iniisip kasi natin na sapat na yung nakikita naman nila na tayo nagpapakahirap at naghahanap buhay para sa kanila. At iniisip natin na sabi nga, action speaks louder. At yun naman ay totoo.
Pero naalala ko lamang ang isa sa eksena sa panahon ng bautismo ng ating Panginoong Hesus sa Mateo chapter 3 verse 17. Ganito ang eksena, pagkatapos noong pagbabautismo ni Juan Bautista kay Jesus, isang tinig mula sa langit na nagsalita. Mateo 3:17. At ito ay tinig ng Diyos Ama at ito ang kanyang sabi. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Hindi ko ina-excuse ang aking sarili dahil sa totoo lamang ay medyo heavy ang unang punto na ito para imensahe dahil kahit naman ako 100% ay aminado na hindi ko ito nagagawa ng perfect o ng ganun-ganun talaga. Ngunit ito isang bagay na kailangan nating i-work out sa ating mga sarili bilang mga tatay. Napansin niyo po ba kung gaano naging ka-proud ang Diyos Ama kay Jesus sa kanyang pagpapabautismo nang siya'y bautismuhan ni Juan? At kung gaano kabokal ang Ama na ito'y sabihin na naririnig ng mga tao. Ito ang aking minamahal na anak, lubos kong kinalulugdan. Ganyan din ba tayo kabokal sa ating mga anak para sabihin na sila'y ating minamahal? So pag maliliit, parang madali-dali pa. Pero pagka lumalaki, parang nawawala na yung expression of love na yon. Yung being vocal na paalam natin na sila'y ating mahal. Kahit hindi ko naman sabihin dahilan ng mga tatay, nakikita naman yung sa gawa ko, mahal ko kayo. Pero kahit ang Bible ay nagbigay sa atin ng isang halimbawa na dapat din nating matutunang maging vocal at personal sa ekspresyon ng ating mga pagmamahal. Ano ang ginawa ng Diyos Ama? Ina-appreciate niya ang pagsunod ni Jesus sa bautismo. Bautismo sa tubig. Kung minsan mahirap sa iba na gawin ito dahil iniisip nila na parang hindi na appropriate pa na magsabi ng ganon dahil malalaki ng mga anak. Kapag ba nakita natin ang ating mga anak na sumusunod sa kalooban ng Diyos, pinapansin ba natin sila? Ina-appreciate ba natin sila? Inapuri ba natin sila? Personal. At sinasabing, anak, very good. I'm proud of you. Ina-appreciate ba natin ang mga anak natin? Lalo na kung merong magandang bagay na karapat-dapat namang i-appreciate sa kanila. Handa rin ba tayong ipagsabi sa iba na tayo natutuwa sa ating mga anak? Ito ang tanong ko, ano ang mas madalas nating inakwento sa iba tungkol sa ating mga anak? Yung magaganda na nagawa nila o yung kanilang pagiging pasaway? Yung kanilang pagiging makulit? Yung kanilang mga kabiguan o kapalpakan? Saan ba tayo mas mabilis mag-appreciate ng magagandang bagay sa ating mga anak o ang pumuna kapag sila'y mayroong nagagawang hindi maganda? Ano kaya ang naramdaman ni Jesus matapos niyang marinig ang tinig ng Ama sa langit na nagsasabi ng ganoong pagpuri? Ano kaya ang mararamdaman ninyo mga kabataan kung kayo ay sabihan ng inyong tatay na pakinig din ng ibang tao at sabihin sa inyo, ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan? Hindi kaya ikay lalong magpakahusay pa at pakagalingan pa sa bagay na ginagawa mo dahil nakita ng tatay mo na ina-appreciate ng iyong tatay ang iyong husay? Hindi ka ba matuwa? Mga tatay, sana'y masigit tayong maging mahusay at maagap sa pagpansin sa magagandang dapat purihin sa ating mga anak. At hindi lamang sa mga pagkakataong merong dapat punahing mali. Sa gawang mali,
Minsan ang lakas-lakas ng ating boses, ang bilis na tumaas ng ating boses. Pero pag merong magagandang mga bagay, nakapuri-puri sa ating mga anak, tahimik tayo. Naalala ko ang isang talinhaga din ng ating Panginoong Yesus tungkol sa alibughang anak. Pagkatapos ng lahat ng masamang ginawa ng anak na ito, at ma-realize niya ang kanyang ginawang mali, naisipan niyang bumalik sa kanyang tatay. At sabi doon sa Lucas chapter 15 verse 20, malayo pa'y natanawan na siya ng kanyang ama, at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinagkan. Yung phrase na patakbo siyang sinalubong, para sa akin ay nagpapahiwatig ng matagal na paghihintay at pananabik ng tatay at pag-asa na isang araw naniniwala siya na babalik din ang aking anak. Kaya nung dumating yung araw na yon, hindi na niya hinayaan pa na magkusa-kusang lumapit ang kanyang anak, kundi siya na mismo ang sumalubong. Walang panunumbat, walang paninisi, kundi isang tatay na buong pusong tinatanggap ang anak na nanunumbalik sa kanya. Ito ay larawan ng pag-ibig ng Diyos, ng isang ama. Sana'y maging ganitong tatay din tayo kung nakagagawa man ang ating mga anak ng pagkakamali minsan sa kanilang buhay. Kung sila man ay pumalpak, kung sila man ay makagawa ng kasalanan, o kung sila man ay dumating minsan sa punto ng kanilang buhay na lumayo. Kung dumating ang araw na sila'y makaisip bumalik, tanggapin natin. Nang walang panunumbat, nang walang paninisi, iparamdam natin ang pagmamahal ng isang ama na merong buong pananalig at pag-asa na ako'y naniniwalang ika'y babalik at tatanggapin din naman kita. Ako'y naniniwala na maging malaking tulong para sa ating mga anak na natitiyak nila sa kanilang puso na sila'y mahal ng kanilang tatay regardless ang kung ano man ang kanilang nagawa minsan sa kanilang buhay. Ito'y makakatulong sa kanila para sila'y muling magsimula at makabangon sa kanilang mga kabiguan kung sila man ay minsang nagkamali. Hindi nga natin mababago ang puso ng ating mga anak, pero pwede nating itatak sa kanilang mga puso ang katiyakan na meron tayong hindi nagbabagong pag-ibig sa kanila. Kilala ang Diyos sa kanyang unconditional love. Pag-ibig na humango sa atin mula sa ating abang kalagayan. Kung tayo na mga tatay ay inabot at binago ng Diyos sa ating dating kalagayan, at ngayon taglay natin ang pag-ibig ng Diyos na ito, anong pagbabago kaya ang maaaring likhain ito sa ating sambahayan kung mararanasan ng ating pamilya ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin? Hindi ba ito makapag-iiwan ng isang mas powerful impact sa ating pamilya kung mula sa mga tatay ay nararamdaman ng mga anak ang pag-ibig ng Diyos? Iminumodelo ng mga tatay ang pag-ibig ng Diyos. Sino ang aayaw sa pagmamahal ng Diyos? At kung dala-dala ng mga tatay yung pag-ibig na yon, at ang sambahayan ay paghaharian ng pag-ibig na yon, malaki ang nakaatang sa balikat kung gayon ng mga tatay na magkaroon ng isang lumalalim na kaugnayan sa Diyos. Dahil kung meron mang mahalagang hindi dapat mawala at maitatak sa isip at puso ng mga bata, yon ay yung katiyakan na sila'y minamahal ng kanilang tatay. Merong isang statement na nagsabi ng ganito, students who are loved at home come to school to learn. And the students who aren't come to school, quit po yun, come to school to
to be loved. Anong ibig sabihin nun? Ang mga bata daw na napupuno ng pagmamahal sa pamilya o sa kanilang tahanan, pupunta sa school para mag-aral. Pero yung mga bata, mga anak na hindi nakakaranas o nakakaramdam ng tunay na pagmamahal sa kanilang sambahayan, sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya, pupunta sila sa school para hanapin yon. At yan ay totoo sa totoong buhay. Ang mga kabataan ay kung pasaan-saan nagpupunta. Bakit ba? Kasi they are looking for something. Naghahanap sila ng isang bagay na hindi nila maramdaman at maranasan sa kanilang tahanan. At maaaring ang unang-una doon ay yung pagmahal ay wala. Don't we know that love secures us? Nare-realize po ba natin na yung pag-ibig ng Diyos ang nag-secure sa atin? The same truth ang pwede nating tingnan sa ating mga pamilya. Kung merong tunay na pagmamahal na ibibigay tayo sa ating sambahayan, it is that love na mag-secure din sa ating sambahayan. Kaya tingnan natin ang ating kalagayan ng ating sambahayan. Bakit nagpasaan-saan ang buhay ng ating mga anak? Bakit kung ano-ano ang kanilang mga pinaghahanap sa buhay? Bakit sa halip na sila'y tumigil sa bahay, ay palaging gusto nila'y nasa barkada na lamang? Hindi ba nila maramdaman sa kanilang tahanan na sila'y belong, na sila'y mahal, na dito sila'y merong, dito nila masusumpungan nila ang kanilang kailangan? Hindi ko sinasabing bawal silang makisama sa ibang tao. Pero ang sinasabi po natin ngayong umaga ito, dapat sa ating tahanan, nagahari ang pagmamahal. Pag-ibig na mula sa Diyos. At tayong mga tatay ang merong unang assignment by God's design na yun ay iparanas at iparamdam sa ating pong sambahayan. Malaki kung gayon ang ating kailangang ayusin sa ating kaugnayan sa Diyos bilang mga tatay. Dahil hindi mo maibibigay ang isang bagay na wala sa iyo. Kaya kung wala kang malalim na kaugnayan sa Diyos, anong klaseng pagmamahal ang ibibigay mo sa iyong mga anak? Dahil kung gaano natin nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos, yun din ang klase ng pag-ibig na maibibigay natin at maipaparamdam sa ating sambahayan. The more na lumalalim tayo sa pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos, the more na lalalim tayo sa pagnanais na maranasan ito ng ating sambahayan. Nasusundan po ba ako ng mga tatay? Kapag lumalalim tayo sa pag-ibig ng Diyos, the more na nanaisin natin, gusto kong maranasan ito at maramdaman ng aking mga anak, maintindihan nila ang pag-ibig ng Diyos, at pagsisikapan nating mailagay sa kanilang mga puso ang ganoong pag-ibig. Hindi ito madali, pero ito isang bagay na hindi natin dapat ina-neglect. Isang bagay na hindi natin dapat kinaliligtaan. Ang bagay na dapat nating inuuna sa ating mga pagpapahalaga. Kaya ang una, kailangan nating dagdagan pa ang paraan ng ating pagpapakita, pagpapadama ng ating pagmamahal sa ating sambahayan. Pangalawa, kailangan din nating magpakahusay sa ating pamumuno upang mamahala sa ating sambahayan. Sa unang Timoteo chapter 3 verse 4 to 5 ay ganito ang sabi ni Pablo. Kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi niya kayang pamahalaan. Bagaman ang talatang ito'y isa sa mga requirements o qualifications na inilatag ni Apostol Pablo para sa mga magiging diakono at matanda ng iglesia,
Dito naman ay makikita natin ng malinaw ang isang pahiwatig patungkol sa inaasahan sa mga tatay. At anong inaasahan sa mga tatay na dapat nilang pinaghuhusay? Dapat sila maging mahusay sa pamamahala ng kanilang sambahayan. Leadership skill. Tayong mga tatay ay inaasahan na maging leader ng ating pamilya. Sa atin, ibinihis ng mga tatay at ipinagkatiwalang otoridad na pangasiwaan at pamunuan ng ating sambahayan. Hindi sa nanay, hindi sa mga anak. At yan ay binigyang diin ni Apostol Pablo nang utusan niya ang mga asawang babae sa Efesos 5:23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan. At siyang tagapagligtas ito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, ay ganun din naman dapat pasakop ang mga babae sa kanilang asawang lalaki ng lubusan. At meron ding utos sa mga anak na sumunod sa kanilang mga magulang. Kaya tayo mga tatay ay by God's design and by God's command ay ibinihis ang otoridad na ito at ibinigay ang utos na ito na pamunuan at pangunahan ang ating pamilya. A good father is also a good leader. Hindi ang nanay, hindi ang anak, hindi ang biyanan, o lalong hindi ang ibang mga tao ang dapat na nagapatakbo ng ating sambahayan. Dapat tayo mga tatay. At hindi natin pwedeng ipasa o ipagkatiwala sa iba ang pangungunang ito. May mga pagkakataon na merong mas mahuhusay na mga asawang babae sa kanilang asawang lalaki pagdating sa ilang mga bagay, lalo na pagdating sa mga educational na mga bagay. Lalo na pa kung meron siyang isang strong at dominant personality. Pero kahit pa mga tatay, hindi yun excuse para iasa lahat sa ating asawa ang gawaing dapat tayo ang gumagawa. Ang mga babae katuwang natin para tulungan tayong magampanan ng ayos ang ating tungkulin na pangunahan ng ating pamilya at hindi para ipasa sa kanila ang gawaing dapat tayo ang gumagawa. Pwede nating bigyan ng pagkakataon ang ating mga asawang babae na maglatang ng kanilang mga naiisip at mabuti para sa ating sambahayan. Pero ang final ay nasa ating mga tatay. Kaya bilang isang leader, nasa tatay ang katungkulan na pangunahan at akayin ng kanyang pamilya sa nais at layunin ng Diyos. Tingnan niyo ang sinabi ni Pablo sa ating teksto. Kailangan siya'y mahusay na mamahala. Ano ang ibig sabihin ni Pablo na kailangang mahusay, mamahala ng kanyang sambahayan? Ang kaayusan na mayroon tayo sa pamilya at kung magiging anong uri ng sambahayan meron tayo ay nakadepende sa husay ng ating pamamahala at pangunguna sa ating pamilya. In short, anuman ang nangyayari sa iyong sambahayan ay nag-reflect ng iyong leadership sa iyong family. Kung anong uri ng sambahayan meron ka, ay reflection lamang ng kung anong klaseng leadership meron ka sa iyong pamilya. Medyo mahirap lunukin yun na katotohanan. Pero yun ang totoo. So evaluate your family, mga tatay. Anong klaseng sambahayan meron ka so far ngayon? At mag-reflect yan ng iyong pangunguna sa iyong pamilya. Ikaw ba'y nag-succeed sa iyong role bilang tatay? O ikaw'y nag-fail? May mga bagay ba na nagkukulang ka? O may mga bagay na nakakalimutan ka? Sa bagay na ito'y mahusay ka, maaring dito'y hindi. Anong mangyayari kung walang maayos na leadership na nangyayari sa sambahayan? Kung anong mangyayari sa isang grupo na nagtipo na walang nangungunang leader? Anong pwedeng mangyari?
Maaring magkagulo. Magkakanya-kanya. Maghahanap sila ng kanya-kanya nilang nais. Walang pagkakaisa and much worse na pwedeng mangyari. Mapapahamak. Kaya ano ang sabi ni Apostol Pablo? Paano makakapangasiwa ng maayos sa iglesyang ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi niya kayang pamahalaan? Napakataas ng inilatag ni Pablo na pamantayan na inahingi sa mga itatalagang mamumuno, mga ngasiwa, lalo sa bahaging espiritual sa iglesia. At isa sa major qualification na inahanap ay yung dapat merong mahusay na leadership sa kanyang sambahayan. Gaano kaya karaming tatay sa atin ang papasa sa qualification na inahingi ni Pablo? Mabuti sana kung baliktad, na bago maging tatay, ay maging mahusay munang leader sa church. Hindi ganun ang structure na makikita natin sa sulat ni Pablo. Kundi magiging mahusay ka munang mamahala sa iyong sambahayan at isa yung sa hahanapin para ikaw italaga na maging bahagi ng mga mangangasiwa din naman sa iglesia. Naalala ko tuloy si Eli, ang kanyang malaking kabiguan na hindi niya nagawang pangasiwaan ng ayos ang kanyang mga anak. Nabigo siya na tiyaking ito'y ang kanyang mga anak ay lumalakad ng matuwid sa landas ng Panginoon. And it reflects his poor leadership sa kanyang mga anak. Kailan lamang siya umaksyon, sabi ng Biblia, nung siya matanda na. Hindi niya ginawa ang dapat ng ginawa na pagtatama at pagtutuwid sa pinakamaagang panahon. Kung kailan malala na ang sitwasyon, doon lamang siya nakaisip na i-approach. In unang Samuel chapter 2 verse 22, si Eli nga ay totoong matanda na at kanyang nabalitaan ng lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel at kung paano sila'y sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At sinabi niya sa kanila, bakit ginagawa ninyo ang mga ganyang bagay? Sapagkat aking nababalitaan sa buong bayang ito, ang inyong masasamang kilos. Huwag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang aking naririnig. Inyong pinasasalangsang ang bayan ng Panginoon. Kung ang isang tao ay magkasala laban sa iba, ay hahatulan siya ng Diyos. Ngunit kung ang isang tao ay magkasala laban sa Panginoon, sino ang mamamagitan sa Kanya? Gayon may hindi nila dininig ang tinig ng kanilang ama sapagkat inakalang patayin sila ng Panginoon. Lumang salin po yung inabasa ko kaya medyo ng pagkatagalog. Ano ang nangyari? Nang subukan ni Eli na i-approach na ang kanyang mga anak sa kanilang mga likong gawa, ang kanyang mga anak ay lubos ng napakatigas ang puso para tanggapin pa at pakinggan ang payo at saway ng kanilang tatay. Kapag hindi tayo naging maagap mga tatay, na atensyonan ang mga dapat atensyonan sa ating sambahayan, darating tayo sa punto na kahit pilitin natin, wala na tayong magagawa pa para baguhin. Aasa na lamang tayo sa pananalangin at paghihimala ng Diyos para sa ating mga anak. Kaya habang bata pa, maaga tayong magsimulang magturo. Maaga natin silang akayin sa dapat nilang malaman at matutunan. Maaga nating ipakita sa kanila kung paano at dapat mamuhay bilang isang Kristiyano. Hindi ko sinasabing maging perfect father tayo dahil lahat tayo may kahinaan. Pero ang sinasabi ng ating mensahe ngayong umaga ito, ang ating pagpapabaya sa ating tungkulin mga tatay na pangunahan at pamahalaan ang ating sambahayan ay maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng ating sambahayan. Kapag hindi natin ginampanan ng ayos ang ating pamumuno sa ating pamilya, lalo tigit sa bahagi ng espiritual,
tayo na rin ang dahilan, maaring maging dahilan para ang ating sambahayan ay lumalayo sa Diyos. Ito po ang dapat nating at wag nating dapat kalimutang mga tatay. Hindi lamang tayo dapat maging great provider, dapat tayo maging great guidance din ng ating mga anak. Dapat tayo ang gumagabay sa kanila. Dapat tayo ang nagtuturo sa kanila. Dapat tayo ang nagsasabi at nagsasaway sa kanila. Huwag lamang ibigay ng ibigay ang kanilang kailangan. Akayin natin sila sa kalooban ng Diyos. Huwag sanang mangyari sa sinumang pamilya sa CLJC ito na sa kabila ng ating mga pagpapagal at paghihirap na malayan natin ang ating pamilya ay malayo sa Panginoon. Kaya hindi mo kailangang maging perfect father, pero dapat kang magpakahusay na maging ama sa iyong pangunguna sa iyong mga anak. Lead them in God's way and God's will. Paano ba natin pamamahalaan ang ating sambahayan at saan sila dapat nating inaakay? Sabi ni Pablo sa Efeso 6:4, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng ating Panginoon. Meron lamang isang mabisang paraan para magawa natin ng tama ang ating pangunguna sa ating sariling sambahayan. Yun ay sa partnership ng salita ng Diyos. Without the Word of God, hindi talaga tayo magasaksid sa ating pamumuno sa ating pamilya spiritually. Hindi natin magagawang pastoran ng ating pamilya nang hiwalay sa pagkatuto ng salita ng Diyos. Ito'y paulit-ulit na nating sinasabi sa mga pag-aaral at pagtuturo, pero babanggitin ulit natin. Hindi tayo maaaring mamuhay nang hiwalay sa salita ng Diyos. At sa atin ng mga tatay, hindi natin magagawang mapangunahan at mapamunuan ng ayos ang ating sambahayan ng ayon sa kalooban ng Diyos nang hindi tayo natututo personally sa Kanyang salita. Ito ang ating manual kung paano tayo magiging mahusay na tatay. Ito ang ating manual kung paano natin gagawin ng tama ang ating pagtatatay sa ating mga anak. Paano ba tayo magsasaway ng maayos? Ano ba ang dapat nating ipangaral sa kanila? Ano ang ating dapat ituro sa kanila? Narito yon. Kung anong dapat nating ipaunawa sa kanila, dapat tayong unang makaunawa. At kailangan natin ng salita ng Diyos sa bahaging iyon. Sinabi ni Josue, ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Mahalaga para sa akin yung salitang lamang. Kasi nag-impose yun ng isang mahalagang paninindigan ng tatay. Na anuman ang mangyari, sisikapin ko at titiyakin ko na ang pamilyang ito, ang buhay ay nakalaan sa Diyos. Merong ganong strong na paninindigan ng tatay. Nagagawin ko ang buo kong makakaya. Aakayin ko sila papalapit sa Panginoon. Ako at ang aking angkan. Ngayon, para magawa natin iyon, kailangan tayo ang mauna. Ako, ng mga tatay. Para maakay mo ang iyong anak sa paglilingkod, kailangan mauna ka muna. Ako. Ako. You first, and then lead your children and family in the way they should go. Sabi ng Bible. Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. Mahalaga ito para sa atin dahil tayo na sa panahon na maraming pwedeng puntahan ang mga kabataan. At maraming inaalok na mga bukas na pintuan ng mundo.
Pagka hindi natin gagawing secure ang ating tahanan, magiging napakadali para sa ating mga anak na magpagala-gala sa mundong ito dahil maraming bukas na pinto. Ang problema, sa maraming mga pintong ito, ang dulo ay pagkapahamak. Ang dulo ay pagkabigo. Ang dulo ay paglayo sa Diyos. Kaya mga tatay, seryosohin natin ang ating pagiging leader. We are a leader. Sana yung ma-stack sa ating puso't isip yon na tayo leader. We are provider, but we are also a leader. At kung meron mang ina-provide tayo, ay dapat leadership yon, hindi lamang material. We must provide leadership sa ating sambahayan. Ngayon ang tanong ko ito, na ibibigay mo ba yung leadership na yon na kailangan ng iyong pamilya? Merong isang awit na kapag ako'y nakakaramdam ng panghihina o nakakaramdam ako ng frustration sa aking sarili, napakaramdam ko hindi ko nagagawa yung aking responsibilidad ng tama bilang tatay at bilang asawang lalaki, ay yung awit na Lead Me by Sanctus Real. Ang isa sa bahagi ng lyrics ay nagsasabi na, English siya, sabi ng awit, doon sa picture frame, nakikita ko ang aking asawa na masaya, nakangiti. Pero in reality, by heart, malungkot. Because she is longing for someone who will lead her. My family, my children is longing. Naghahanap sila ng mangunguna sa kanila, magalit sa kanila. And every time na ako nakakaramdam ng pagka-down sa aking sarili, binabalikan ko yung song na yon para to help me reconcile sa isip ko, paano nga ba dapat? Saan ako nakakalimot? Saan ako nagakulang? Mga tatay, i-evaluate natin ang ating leadership sa ating sambahayan. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, kung ano man ang kahihinatnan ng ating pamilya, hindi natin pwedeng sabihin, ay desisyon mo yan? No. For as long as na tayo narito sa mundo, tayo mananatiling tatay ng ating mga anak. Tatay pa rin nila tayo. At kahit sila magkaroon ng sariling pamilya, somehow meron pa rin tayong contribution sa kanila bilang tatay spiritually. So tindigan natin ang ating pagiging leader. At huwag palaging sa nanay ibigay ang lahat ng desisyon. Okay? Mga tatay, be a leader, be a pastor of your household. Pangatlo po at panghuli, dapat tayo magpakahusay din pagdating sa ating matuwid na pamumuhay o sa pamumuhay ng matuwid. Sabi sa Kawikaan chapter 20 verse 7, kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang sinusundan. Sabi ng ating talatang ito, mapalad ang mga anak na merong amang namumuhay sa katuwiran. Hindi ba nagiging pagpapala pala tayo sa ating mag-aanak? Lalo tigit kung nakikita nila ng ating buhay ay papalapit sa Diyos. Yun ang sinasabi ng Bible. Kaya paano tayo magiging tunay na blessing sa ating mga anak? Hindi sa mga material na bagay, hindi sa pagbibigay ng kanilang mga material na pangailangan. Hindi ibig sabihin na naipuprovide natin ang kanilang mga physical and material need ay they are blessed already. Na sila'y pinagpala na at sila'y binigyan natin ng pagpapala. No. Ang true blessing na pwede nating maibigay at maipasa sa ating mga anak ay yung isang klase ng buhay at patotoo na namumuhay sa katuwiran at kabanalan ng Diyos kahit nagpapakasama na ang mundo. Yung hindi tayo nagpa-compromise kahit ang mga kasama natin sa labas ay merong iba't ibang style ng pamumuhay. Nananatili tayo sa standard ng Bible kung paano mamuhay ang isang Kristiyano.
Kaya ang mas malaki at mas magandang pagpapala na pwede nating idulot sa ating mga anak ay ang halimbawa ng ating pamumuhay. Ang halimbawa ng ating pamumuhay. Minsan galit na galit ang mga tatay sa mga anak nila na mga nagiging pilyo, nagiging pasaway. Pero minsan hindi natin namamalaya yung ginagawa nila, nakita lang nila sa atin. Hindi lang tayo aware yung ginagawa nila dahil nakita nilang ginagawa natin. Yung sinabi nila, sinasabi nila dahil minsan nilang narinig sa atin. Ang pamumuhay sa katuwiran ang higit na mas mahalaga na pwedeng pagpapala nating ipamana sa ating mga anak. Ito ang klase ng yaman na mahalagang maiwan natin sa ating sambahayan. Hindi na balik kung wala tayo ng maraming material na bagay. Ang mahalaga ay hindi tayo nagkukulang sa pagpuprovide. Ngunit huwag nating kaligtaan na ang buhay natin higit na mas mahalaga kung paano ang nakikita nila sa ating buhay. Sa ating patotoo, yun ang tatatak sa kanilang isip at puso. Kung paano natin inatrato ang ating sambahayan. Kung paano natin inatrato ang ating asawang babae. Yun ang tatatak sa kanilang isip at puso. Kung paano tayo nagmamahal sa ating asawang babae, ganun nila gagayahin yun. Kaya kung ang anak mo ay babae, bilang tatay, kung paano mo pakitunguhan ng iyong asawang babae, ganoong pagmamahal din ang magiging inspirasyon ng anak mong babae para hanapin isang araw sa kanyang magiging kapartner sa buhay. At kung lalaking anak naman, ay higit na mas malaki ang ating assignment. Dahil kailangan nating imodelo, dahil isang araw sa kalooban ng Diyos sila yung magiging tatay din, magiging leader din. Kailangan magkaroon tayo ng isang klase ng pamumuhay na anak, ito ang susundan mo. Sabi ni Pablo, tularan niyo ako katulad ng pagtulad ko sa Panginoon. Kaya ba nating sabihin yung mga tatay, anak, tingnan mo ang aking buhay. Ganito ka dapat mamuhay. Ang makapag-iwan tayo ng isang mabuting halimbawa, katulad ng halimbawa ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos, ay lalong higit na mahalaga kaysa sa anumang kayamanang material na pwede nating iwanan. Kaya wag lamang ang kanilang future career, future life sa mundong ito ang ating isecure. Isecure din natin ang kanilang future pagkatapos ng buhay sa mundong ito. Sa abot ng ating magagawa. Ano ang kabuluhan kung matagumpay nating i-provide ng kanilang mga pangailangan materially, financially, ngunit mapapahamak naman pala ang kanilang kaluluwa. Napakalawak at napakabilis ng impluwensya sa mundo natin ngayon na nakakarating sa isip at puso ng mga bata. Madali na lamang ang maka-access sa mga worldly views na meron tayo sa pamagitan ng mga social media, videos sa YouTube, TikTok, Reels at iba pa. Kaya may mga pagkakataon na nauunahan tayo ng mundo sa pagtuturo sa mga anak, sa mga bata, sa mga kabataan. Ngayon, kung meron mang unang lugar na dapat nakaka-impluwensya sa isip ng bata, yun ay dapat sa tahanan. Ang ating tahanan ang dapat na maging una at pinakamagandang lugar para matuto ang mga bata ng tungkol sa buhay. Sabi ni Jesus doon sa unang talata natin sa Juan 5 kanina, verse 19, walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ano ang nakikita ng mga anak natin sa atin? Para sa akin, mahalagang tanong yon. Ano ang nakikita ng iyong mga anak sa iyo?
Nakikita ba nila na namumuhay tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Nakikita ba nila na namumuhay tayo ng may takot at pag-ibig sa Diyos? Sinabi pa ni Jesus sa verse 20, at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. Merong intentional na pagpapakita. Dapat tayong mga tatay ay maging intentional na ipakita sa ating sambahayan. Ganito yan. Ito ang pamumuhay ng matuwid. Ito ang pagsunod sa Diyos. Ganito ang paglilingkod sa Panginoon. Ganito ang pananampalataya. Ganito yan. Ipapakita natin at siya din namang gagawin nila. Kung hindi ka nagbubuklat ng Biblia, nagbabasa at nagbubulay, paano mo i-encourage sa iyong mga anak na magbasa ng Biblia? Kung hindi ka nila nakikitang manalangin, paano mo sila ihikayating manalangin? Hindi ito pagpapakitang tao. Pagdating sa tahanan, mga tatay, kailangan ang mga bagay ay intentional na ginagawa natin. Intentional ang pagpapakita ng pagmamahal, intentional ang ating pamumuno, pagiging leader, intentional din tayo sa paraan na inapakita natin anong klaseng buhay meron tayo. Dahil yun ay kanilang nakikita. Kailangang merong aktual na dapat silang tularan. Paano ba ang buhay Kristiyano? Dapat sa tahanan unang ma-witness ng mga anak iyon. Magkakaroon sila ng aktual at malinaw na tutularan. Paano ba ang buhay Kristiyano? Walang ibang higit na mas nakakakilala sa atin, kundi ang ating pamilya. Hindi po ba? Ang ating asawa at ang ating mga anak. Alam nila ang totoo sa atin, mga tatay. Kung iba ang ipinapakita natin kapag tayo'y nasa simbahan, at kapag tayo'y nasa ating sariling tahanan, nagdudulot tayo ng kalituhan sa ating sambahayan. Alin ba ang aking susundin? Alin ba ang aking pipiliin? Paano ko ba? Alin ba ang paniniwalaan ko? Yung tatay ko na nasa simbahan? O itong tatay ko na nasa ugali ng tatay ko kapag nasa bahay kami? Alin ba ang totoo? Naku-confuse ang mga bata. Malilito ang ating mga anak. Alin ang totoo? Alin ang hindi? Alin ang dapat paniwalaan at alin ang hindi dapat paniwalaan? Sa preaching class ni Pastor Manny tuwing Friday sa Lucio Laurel, isa sa ginawa ng mensahe doon at ipina-assignment ay yung tungkol kay Lot, pamangkin ni Abraham, sa Genesis 13 and Genesis 19. At si Libay ang gumawa ng mensahe nito. Dumating sa isang punto na nagkaroon sila ng isang problema. Hindi na sa dami ng kanilang mga hayop, madami ng hayop ni Abraham at patuloy na dumarami din ang mga alagang hayop tupa ni Lot. Kaya nagpulong silang magtiyuhin at ang sabi ni Abraham, hindi na mabuting tayong magsama sa isang pastulan. Hindi na kasya. At ang ating mga tagapag-alagay nag-aawayan. Mabuti pa yung maghiwalay tayo. Ngayon, pumili ka ng lugar na gusto mo. Ikaw ang unang pumili at anong unang mapili mo, iyon na yon. Doon ka magpapastol. Kaya naglingalingas nga si Lot sa paligid at nakita niya ang Sodoma. At ito ang sabi sa Genesis 13 verse 10. Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Sowar ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nooy hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abraham. Nanatili si Abraham sa Kanaan, samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito'y napakasama ng mga mamamayan. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Nang igala niya Lot ang kanyang paningin
ang nakapukaw sa kanya ng pansin, ang napakasagana ng lugar na yon. Napakalaki na oportunidad na higit na umangat at umunlad ang aking buhay sa kalagayang meron ako ngayon. Kaya walang pagdadalawang isip, pinili niya ang lugar na yon. Na binaliwala yung isang sitwasyon na umiiral doon, na ang lugar na yon ay lubos na napakasama at ang mga tao'y namumuhay ng laban kay Yahweh. Anong nangyari? Naipit si Lot at ang kanyang pamilya sa isang lugar na ang mga tao'y laban sa Diyos. Kaya isang araw nang ibinaba ng Diyos ang hatol para sa mga taong ito sa Sodoma at Gomora, naipit sila sa sitwasyon. Pero dahil sa habag at awa ng Diyos, sila halos pagtulakan ng Diyos na ilabas ng bayang iyon para makaligtas. Liban sa kanyang asawang babae na lumingon kaya napahamak. Sa huli, ano ang nangyari? Yung ipinunta ni Lot doon, nakaunlaran, kayamanan, at maging yung kanyang daladala, lahat yon nawala. Lahat yun nawala. Muntik pang madamay ang kanyang sambahayan sa kapahamakan. Mga kapatid, mga tatay, saan natin dinadala ang ating pamilya? Saan mo balak dalhin ang iyong pamilya? Sana'y huwag nating ipagpalit sa anuman ang higit na mas mahalaga para sa ating pamilya. Ang magkaroon tayo ng isang sambahayan na nagbibigay papuri at parangal sa Diyos. Sa aking pagtatapos, sinabi ko kanina na ako'y hanga sa maraming tatay pagdating sa kasipagan at mga pagsasakripisyong ibinibigay. Ako'y hanga sa maraming tatay na mababait at walang bisyo, masasamang bisyo sa buhay. Ngayon, pagkatapos na marinig natin ang mensaheng ito, hindi ba't lalong kahanga-hanga ang mga tatay na pinipiling magmahal katulad ng pagmamahal ng Diyos? Mga tatay na namumuhay ng matuwid, puno ng pananampalatayang puso at inaakay ang kanyang pamilya sa katuwiran at kabanalan ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Nagbabago ang pangangailangan at paraan ng pagtuturo at pag-aakay sa ating mga anak as they grow older. Habang lumalaki po ang ating mga anak, may mga stages na yung paraan ng pagpapalaki mo nung sila'y mga toddler pa, pag teenager na sila, hindi na aring ganon. Hindi na pwedeng ina-baby-baby. Nagabago ang ating paraan ng pagtatatay, pagmamagulang sa ating mga anak habang sila'y tumatanda rin. Lalo tigit pagdating sa kanilang buhay espiritual. Kaya anong ibig sabihin noon? Dapat tayong mga tatay ay nag-improve din. Habang lumalaki ang ating mga anak, dapat ang ating pagkatatay ay patuloy na nag-improve. Kasi pag hindi mag-improve ang ating mga tatay, ang ating pagkatatay, nagalakihan ang ating mga anak, hindi na natin alam kung paano patatamaan, hindi na natin alam kung paano sila tuturuan, pangunahan, hindi natin alam kung paano sila papastoran. Kaya mahalaga na ang mga tatay ay patuloy na nag-improve at nag-mature sa paraan ng ating pagtuturo, sa paraan ng ating pangangalaga, sa paraan ng ating mga pagdidisiplina. Nung maliliit pa sila, ari ang inapalo, pero pag lumalaki, hindi na ari yun. Kailangang nag-mature tayo. Kailangang nag-improve tayo sa ating pagkatatay. Sabihin mo sa iyong katabing tatay, kailangang patuloy tayo nag-improve sa ating pagkatatay. Hindi tayo dapat ma-stuck. Kung gusto nating maging matagumpay sa pag-aakay, pagdating sa spiritual life ang ating sambahayan, kailangan patuloy tayong lumalago, mga tatay spiritually. Hanggat naririyan ang ating mga anak, hindi napuputol ang ating pananagutan spiritually na patuloy pa rin silang gabayan. Kaya ngayon mga tatay, saan sa mga ito ang kailangan mong higit na mapaghusay pa ang iyong sarili?
Saan sa mga ito ang madalas ka maaaring nagkukulang? Sa pagmamahal ba? Sa iyo bang pangunguna, paglilider sa iyong pamilya? O sa paraan na nagpapakita ka ng mabuting halimbawa na dapat tularan? At ano ang dapat mong gawin mula ngayon para umangat-angat naman ang iyong kakayanan na magpakita ng pagmamahal? Umangat-angat naman ang kakayanan mo ng pamumuno sa iyong pamilya at mag-improve ka sa klase ng pamumuhay na dapat nakikita nila. Ang goal nating mga tatay ay maging higit na mas mahusay kaysa dati na tayo ay nagtatatay. Ang goal natin ay dagdagan pa ang ating kakayanan para patuloy nating maakay ang ating mga anak. Tayo mga tatay ang unang discipler ng ating mga anak. Malaki at mabigat nga ang katungkulang nakaatang sa ating mga balikat bilang mga tatay. Kung anong magiging klaseng pamilya meron tayo, kung anong klaseng mga anak meron tayo, o magiging anak, ay may malaking papel na gagampanan sa ating pagtatatay sa kanila. Kaya mga tatay, handang pagsikapan natin at ating ipanalangin. Hindi naman natin ito kaya sa ating sarili ng mag-isa. Kaya nariyan ang Biblia, nariyan ang pagmumodelo ng Diyos Ama para meron tayong susundan at gagayahan sa ating pagkaama dito sa lupa.